Napakaraming mga tao ngayon ang dumaranas ng mental health problems. Iba't iba ang uri ng karamdamang pangkaisipan. Nandyan ang depression, anxiety o lubhang pagkabahala, stress disorder, eating disorder, iba't ibang uri ng adiksyon, pag-iisip ng pagpapatiwakal o suicide at marami pang iba. Nakakalungkot lamang na marami din sa mga nagdurusa nito ang walang matakbuhan o walang makausap man lamang dahil kulang ang ating pangunawa sa ganitong kalagayan. Akala ng iba ay drama lamang ito. Sabi ng iba, iniisip lang daw ito. Lakasan lang daw ang loob o kaya tibayan ang pananampalataya. Ang mahirap pa, minsan ini-spiritualize natin. Halimbawa, dinadala sa pari ang may sakit para i-pray over. Walang masamang basbasan ng pari ang may sakit. Subalit dapat tandaan na hindi basbas ang kailangan ng may sakit kundi tulong na profesional tulad ng counseling, therapy, at konsulta sa mga eksperto. Bahagi ang pananampalataya sa tuluyan at ganap na paggaling ng isang tao dahil nagpapalakas ito ng loob at nagbibigay pag-asa. Subalit nais ng Diyos na gamitin natin ang mga lunas mula sa science na siya din ang pinagmulan kung tutuusin. Lahat ng biyaya ng technology at science ay kabutihan na kasangkapan ng Diyos sa ating buhay. Isa pang mahirap na binubuno ng mga may mental health problem ay yung tinatawag na stigma o pagpapahiya sa kanila o pagtuturing ng negatibo ng kanilang kapwa-tao. Sinasabi na sira ulo daw, may kulang-kulang sa tornilyo, nalipasan ng gutom, nasawi sa pag-ibig, nawala ng bait, at marami pang ibang masasakit na salita. Kaya tuloy ikinakahiya sila maging ng kanilang pamilya at pilit na itinatago sa iba kung hindi man itaboy sa tahanan. Sa mata ng pananampalataya, hindi dapat ganito ang turing sa mental health issue. Noong 1996, sinabi ni Saint Pope John Paul II na ang bawat tao na may karamdaman sa pag-iisip ay laging taglay pa din ang pagiging kawangis ng Diyos. Dahil dito, sila ay mga anak ng Diyos tulad nating lahat at dapat igalang at ituring ng tama ayon sa puso ng Panginoon. Dapat daw silang tulungan at gabayan hanggang makaahon sa kanilang kondisyon dahil sila ay bahagi ng mga dukha na mahal ng Panginoong Hesukristo. Mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagmahal at nagpagaling sa mga may sakit, hindi lamang sa katawan kundi sa damdamin at isipan. Ang kanilang paghihirap ay laging kaugnay ng paghihirap ng Panginoon para sa kaligtasan ng daigdig. Sinabi naman ni Pope Benedict XVI na kailangang tulungan ang mga may mental health problem dahil lumalala ang sitwasyong ito sa mundo ngayon. Dumarami daw ang nakararanas nito dahil sa mga pangyayari sa buhay at sa mga kaganapan sa kasaysayan. Napansin ni Pope Benedict na ang mga may karamdamang ganito ay lalong bantad sa pangungulila, sa kawalan ng suporta ng pamilya at lipunan, at sa pagsasantabi at pagsasawalang bahala sa kanila ng kanilang kapwa. Sinabi naman ni Pope Francis na lahat daw ng nagdadanas ng mental health sickness ay tao pa din na minamahal at kinakalinga ng Diyos. Kahit ano pang pagkawasak ng buhay ng tao dahil sa bisyo man, sa maling pasya o kagagawa ng iba, ang Diyos ay nasa puso pa din niya. Kahit libot ng tinik at dawag ang buhay ng isang taong may problema sa pag-iisip, may mabuting binhi pa din na tutubo sa kanyang buhay. Inamin ni Pope Francis at hindi niya ikinahiya na noong siya ay bata pa na pari, siya mismo ay naghanap ng tulong ng isang psychologist upang makayanan niya ang mga pagsubok ng kanyang buhay bilang superior ng mga Jesuits sa Argentina.
Nabawasan daw ang kanyang anxiety o lubhang pag-aalala at stress at naturuan siya kung paano harapin ang mga hamon sa kanyang buhay. Hinimok niya ang lahat na huwag mahiya na humingi ng tulong kapag nakakaramdam ng anumang pagkabagabag sa damdamin at isipan. Dapat din daw na ang mga pari ay magkaroon ng konting kaalaman sa psychology upang maunawaan ang pinagdadaanan ng mga taong may kondisyon sa mental health na kanilang pinaglilingkuran. Sa bagong dokumento na Dignitas Infinita, sinabi dito na isa sa mga kailangang ayusin sa larangan ng dangal ng tao ay ang pagkabawas ng dangal dahil sa pagtataboy sa may mental health disability sa panahon natin ngayon. Hindi daw dapat itapon, itaboy o itago ang mga taong nagdurusa dahil sila ay kabilang sa mga pinakakawawa sa lipunan. Walang anumang bahid ng imperfection ang maaaring bumura sa dangal ng isang tao, lalo na ng taong may mental health problem. Kaya kung ikaw ay mayroong mental health problem ngayon, nakikipagbuno, nakikipagsapalaran tungo sa iyong paggaling, tandaan mo na mahal ka ng Panginoon at nais ng Panginoon na patuloy ang iyong paghilom ng puso, isip at damdamin. Sana matagpuan mo ang mga taong makatutulong sa iyo. Huwag mawawala ng pag-asa. Huwag bibitiw sa pananampalataya. Pagpalain ka lagi ng Panginoon.